Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay again, and for today's video, let's have a quick check on the pairs that included in our watch list like gold, Euro USD, and GBP USD. Okay, but before that, let us check yung mga significant event risk for today. So, ito, April 17, GBP CAD, 1 a.m. So, kanina to, no? So, done na tong mga to. Okay, yung mga speaks nila Powell. And then later sa GBP, meron tayong 2 o'clock PM about CPI. Okay. So, let's first check the DXY. Okay, so mukhang wala namang masyadong impact nung nagsalita si Powell. Let's check na lang yung news. Okay, so ito yung key points about the speak ni Powell. So main US indexes and mixed, little change lang. Real estate weakest S&P 500 sector, tech leads gainers, dollar gold up slightly, crude Bitcoin edge down. US 10-year treasury yield rises to 4.66%. Ayan. So, okay. So, basahin nyo na lang yung news. It's okay din na minsan ay nagbabasa-basa tayo ng mga news event. Alright. So, let's go back to our chart. Okay, no? As you can see, walang masyadong impact. Pero, very bullish pa rin ang US dollar index. Okay, so ito yung target natin. Pero syempre, hindi naman siya agad-agad pupunta dyan, no? Okay. So, possible na magkakaroon dito ng a little pullback. Okay. And then, tsaka siya po, ma-reach niya itong resistance na ito. Okay, let's check yung H1. Kung ano yung price action. Ayan. So, so after this acceleration, nagde-decelerate na siya. Okay, and then, nire-reject niya itong area na to, no? Labas ko lang yung drawing tool ko. Ayan, so may mga rejection siya. So, possible magkaroon ng a little pullback and then saka siya umakyat. Okay? So, pero generally ay bullish pa rin naman tayo kay US dollar index, especially sa mga geopolitical and war na nangyayari. Okay? Dahil safe haven ang US dollar. So, let's go down na dito. First, kay XAU USD. Okay. Yan. So, bullish pa rin naman na tayo, no? Based din sa ating weekly planning. Oops. Okay. So, as you can see, if focus tayo, no, dito sa recent price action niya, nakakita tayo ng doji, no? Doji means indecisive candle, no? So, possible na magkaroon lang din ng possible na mag-wiggle-wiggle muna yung price between this support and resistance, okay, nitong doji, okay? Alright, so kasi yung doji kasi pwede siyang continuation na candlestick confirmation, or pwede ring reversal pattern. Pero in this case, dahil nasa uptrend tayo, mukhang continuation pa rin naman siya to the upside. Okay? So, let's go ahead and see the 15 minutes time frame dahil doon tayo nag-aabang ng ating trade opportunity. Doon ako nag-aabang. Okay, so let's focus dito. Okay, so as you can see naman, no, ang price ay after this impulsive move to the downside. Okay. I think let's check yung H4, no, para makita natin yung
trend talaga. Yan. Okay, so looking at the H4, talaga namang bullish pa rin siya because of creation of higher highs. Oops. Creation of higher highs and higher lows. Okay? So, nagkaroon dito ng deeper pullback, pero as you can see, hindi pa rin niya naman na-break itong previous na swing low. Okay? And then, after niya, nag-create na naman na siya ng series of higher high and higher low. Okay? So, clearly, bullish pa ang trend. Okay? Yan. So, parang ganyan siya. Alright? So, possible talaga na meron pang continuation to the upside ang gold. Okay? Okay, dahil hindi niya naman na-break itong support na to. Okay? So, day H4 ay uptrend, no? And then low. So, punta na tayo sa 15 minutes to check kung meron tayong potential trade opportunity for today. Okay, so ito ay possible na double. So, possible na double bottom to, okay? So, nag-bounce siya dito sa support area na to. Okay, maraming touches dyan. And then, okay, and then ito yung neckline, no? Okay, ito yung neckline nitong double bottom wherein dito rin nagkaroon ng bounce, okay? So, possible talaga na, okay, possible talaga na may continuation pa to the upside. Alright, so saan ang ating possible trade location? Okay. Alright, so possible na i-retest niya itong ang ulit na area na to, no? Okay. So, ako, maglalagay na ako ng pending order dito. Ngayon kasi, Asian session, no? Nire-record ko to Asian session. So, medyo choppy pa. So, gusto ko i-retest niya ulit itong level na to. So, dito ako magpe-pending order. Diyan sa level na yan. And then, target ko muna kahit hanggang dito. Tapos, ayan. Just a few pips, okay? And then, we can also check yung kung may confluence ng Fibonacci ratio. Okay, we can use this fib. So, plot lang natin from this low to the high. This impulse move. So, ayan. So, itong level na to wherein dun ako pending order ay lining up dito sa 50% golden Fibonacci ratio. Okay, so that's for gold. Let's move on naman kay Euro USD. Let's check ulit ang daily. And so, based sa weekly planning, bearish tayo dito kay Euro USD. Pwede nyo ulit panoorin yon. Okay. So, dito sa Euro USD, okay, so meron pa siya talagang room, okay, para bumaba, kahit hanggang dyan. Pero, syempre, overextended na itong move niya to the downside. So, gusto ko magkaroon muna ng pullback and then that's the time tayo magsasell. Okay, kasi dito naman sa weekly ay sa daily ay talagang may creation ng series of lower lows and lower highs. So possible talaga na bumaba pa siya, no? Pero hintayin natin yung pullback possible dito. Okay. Ayan. So, syempre hindi pa natin alam kung saan ma-establish yung lower high niya. So nag-plot lang ako dito and then pwede ko siyang i-alarm na lang.
Ayan. So, let's check sa 15 minutes kung ano yung price action niya. Ayan. So, medyo choppy pa siya. Okay. Ayan. So, hintayin natin siya na magkaroon ng pullback and then that's the time pwede tayong mag-sell. Okay. So, ayoko na rin mag-sell sa ngayon kasi overextended na siya. Ayan. Okay. So, tingnan din natin itong level na to. Okay. Kasi, kita nyo tong bounce nung pumunta rito ay nagkaroon ng bounce. Bumaba na siya. So, ito yung immediate level natin sa 15 minutes. Pwede rin natin siyang i-alarm. Ayan. Okay, so ano pa rin naman tayo, bearish pa rin tayo kay Euro USD, especially dahil si US dollar index ay bullish, so syempre kabaligtaran siya ng Euro USD or negatively correlated kasi silang dalawa. And then dito naman kay GBP USD, let's check again the daily time frame. Yan. So, dito sa daily, again, no, bearish din. Okay. Pero overextended na din siya to the downside. So, hintayin natin na magkaroon ng pullback. Okay. And then, that's the time pwede tayong mag-sell. Okay. Ayan. So, remember, kapag gusto natin mag-sell, syempre, doon tayo so, we will sell the rally, no? Yun yung sabi nila. Okay. Let's check the 15 minutes kung ano yung price action. Okay, so possible nga na magkaroon na siya ng retracement. Okay. We can also maglagay na tayo ng alarm dito just in case. Okay, ayan. Kasi nagkaroon na dito ng possible na double bottom. Okay. Yan. So, okay. So, possible na magkaroon na siya ng retracement or pullback. That's the time pwede tayong mag-sell. Okay? Pero kung hindi ko naman sinasabi na hindi pwedeng mag-buy, pwede naman. Pero always follow your risk management kasi nga ang momentum ay bearish. So, pag magbabay tayo, so against tayo sa momentum or trend. Alright, so that's all. Thank you very much for watching. Bye-bye!